Paano ba tayo magugupit sa isang 3 years old na kids o yung mas mababa pa yung edad dito? Ano bang may expect natin? Magiging malikot ba siya? O ano bang magiging pakiramdam niya habang siya ginugupitan? Tara, panoorin natin ang video na ito. Perfect. 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 Nilagyan ko kanina ng pulbos yung kanyang leg upang makaiwas tayo sa pagkairita niya sa malalaglag niyang buhok. Kung hindi malikot yung bata sa ganitong edad ay iset natin muna ng maayos upang magupitan natin siya ng maayos. At sa paggugupit kabarberos, dapat ay maging maingat tayo lalo na sa ganitong bata. Mabilis na proseso pero hindi dapat siya masaktan at yung ating clipper guide ay hindi dapat masyadong didikit sa anit upang makaiwas sa pagka-irritate niya. Number 2 yung ginamit ko upang mabawasan natin yung parting taas niya nang hindi na masyadong babalikan at maging mabilis yung proseso natin na gagawin. Mabilis pero dapat kailangan ay maingat tayo at iwasan nating masaktan yung anit ng ating customer lalo't bata. Kasi makadalasan ang bata ay mabilis mainip yan. Mga ilang minuto mo lang na ginugupitan yan, maaaring umiyak na yan. Kapag yan ay kinate at yung buhok niya ay malaglag sa kanyang lieg, at magkameron ng irritation ay mapapansin nyo na magwawala yan, mag-iiyak. Hindi natin alam ang magiging reaction ng isang bata kapag ginugupitan natin sa ganitong edad pa lamang na 3 years old o yung mas mababa pa yung edad dito. Maingat at dahan-dahan, tinanggal ko na agad yung mga sobrang buhok sa taas and gagamit na agad ako ng number 1 na clipper guide at babawasan na rin natin yung pinakang gilid niya. Kadalasan ang ulo ng bata o ng customer natin ay hindi yan perfect. Mayroon niyang mga alon-alon dahil siyempre kids pa siya. Andyan yung mga dark area, andyan yung mga dark spot. Kailangan yun ang ating aayusin pagkatapos nating gamitan ng uno na clipper guide. Kapag bata kasi kabarberos, andyan yung mga alon-alon na anit niya kasi siyempre kids pa siya. Andyan yung mga parte na lubog lalo na dito sa may parting batok. Magiging mabilis yung magiging proseso natin dito. At hindi natin dapat kailangan na masyadong ididiin yung ating clipper guide. Ang bata ay mas mabilis yung pakiramdam niya, madali siyang masaktan. So yun, pagkatapos kung bawasan yung parting likod niya, isisiro open natin siya. Babawasan na natin yung gilid nito at tatanggalin na natin yung mga tirang buhok. Ganun kabarberos, dapat hindi tayo titigil o hindi natin i-stop yung ating ginagawa upang mabilis nating matapos ng mas maayos ang ginagawa nating paggugupit sa kids. At alam naman natin ang bisyo ng bata kapag nainip ito ay magwawala at hindi natin maaayos o hindi natin matatapos ang ating ginugupitan kapag medyo mabagal tayong gumupit sa bata. Habaan natin ang pasensya at kausapin natin, lambingin natin ang pakikipag-usap sa bata at sabi nga ay utuin natin ng konti at kausapin natin ng maayos upang ang bata ay mawili sa ginagawa niyang pagpapagupit sa atin. Shout out kay Saysay Yasyas. Shout out din kay Artemio Padillo. Shout out din kay Tots Bigeha at kay Lesa Lezon. Sa pagtanggal ng mga dark areas kabarberos, lalo na kung beginners pa lang tayo, ay magiging maingat tayo kabarberos sa paggamit ng ating clipper, ng ating gunting, lalo na dito sa pagtanggal ng mga parte na may parting makakapal pa. Dahil ang buhok ng bata ay kadalasan ayan ay maliliit ang hibla. Ibig ko sabihin ay kailangan mas maingat tayo upang maiwasan natin na maukit ito o mauka. Kaunting pagkakamali lang natin ay may posibilidad na maukit natin ito kung hindi magiging maingat yung pagbawas natin sa buhok ng bata. Dahil yun, ang magiging resulta niya, tataas yung gupit at hindi na masusunod yung gusto ng ating nagpapagupit o yung kasama niya sa gupit na gusto ng kanyang anak o ng kanyang kapatid. Mas safe kabarberos ang pagre-retouch, ang paggamit ng clipper guide. Doon lang tayo gagamit ng mga guide na kinakailangan kung halimbawa mas manipis yung buhok na babawasan o yung tatanggalan ng mga dark area, mas manipis na clipper guide yung gagamitin natin.
May mga part ng buhok na hindi na naaabot ng ating guide o medyo delikado na kasi medyo umaalon yung anit niya, hindi na magpo-form ng tama yung shape ng pagkakagupit niya, kaya kailangan gunting yung gagamitin natin. I-overcome natin yung makakapal na bahagi nito dahan-dahan at yun nga sabi ko, kailangan yung ating pakiramdam maging alerto tayo kung bata yung ginugupitan natin dahil pwede siyang biglang malikot at pwede nating maukit yung buhok niya. Dapat yung ating mindset, lalo na kung bata yung ginugupitan natin, ay mabilis at kailangan angat agad yung gunting upang makaiwas tayo sa aksidente o sa pagkasugat nito. Kapag hindi pa naiinip ang ating ginugupitan na bata ay isundin pa rin natin yung tamang proseso. Lagyan natin ng guidelines yung ating pag-aahitan upang kapag inahitan natin ito ay hindi siya masakit. Sa pag-aahit kabarberos, lagi naman tayong nagpapalit ng blade every customer. Dapat, lalo na kung bata, siguraduhin natin na bago yung blade upang hindi masakit gamitin ito at magiging mas magaan yung kamay natin sa pag-aahit. Dito sa pag-aahit kabarberos, hindi ko sinasuggest na kapag bata ahitan ninyo. Yan ay nagdidepende kung ang bata ay hindi malikot o hindi gumagalaw o sumusunod sa sinasabi natin at kaya nating hawakan. Kadalasan kapag bata ay andyan yung sobrang likot, lalo na kung 1 years old o 2 years old up to 3, ay kung hindi kayang ahitan, wag nating pilitin at sabihin na lang natin sa magulang na hindi po natin kayang ahitan yan dahil baka masugat o pwedeng hindi maging maayos yung gupit niya. Sa pagbabawas ng buhok sa ibabaw kabarberos, dapat tantyahin lang natin kung gaano kahaba ba yung kailangang putulin at nakadepende yan kung gaano karami yung gustong ipaputol ng ating customer sa buhok na pinapagupitan niya o sa buhok ng kanyang anak. Ang pagbabawas natin ay kontrolado upang maiwasan yung pagtayo ng buhok, lalo na dito sa may bahaging likod niya, at dahan-dahan natin siyang babawasan na mas maingat upang makaiwas tayo sa pagkauka dahil yun nga minsan lumilikot ang bata at magiging alerto tayo. Kung ngayon ka palang nakapanood kabarberos sa video na ito, ay huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para maging update ka sa mga susunod kong mga video. Sa pagbabawas naman ng bangs kabarberos, itaas natin lagi yung buhok, suklayin natin pataas upang hindi siya magmukhang bao o hindi mapuwersa yung pagkakabawas nito. Laging hagudin natin pataas. Sa mga umiipit naman ng buhok, mas mainam yon yung pamamaraan na ginagawa ninyo. Ito kasing tutorial ko ay ito yung isa sa mga natutunan ko, yung traditional technique ng mga barbero. Nung una yung suklay lang at gunting, tapos itataas lang ng ating suklay yung pamamaraan ng pagbawas. Bawasan natin yung buhok niya nang itataas natin yung parting bangs upang hindi siya hugis bao yung pagkakaputol o hindi masyadong pantay-pantay. Sa pagputol, kapag hindi masyadong mahaba yung bangs niya, konti lang ipuputulin sa dulo upang hindi mapuwersa ito. Kung mahaba pa, balikan at makuha yung saktong haba. Kung merong ilang pirasong mga buhok na sobra o yung mahaba, yun ang pwede nating putulin. Tanggalin natin siya ng dulong-dulo lamang upang hindi siya umabot do sa may parting kilay niya at maging sakto yung pagbawas niya. Yun kabarberos, nakagawa tayo ng isang gupit na barber's cut sa isang 3 years old na bata. At yung kanyang kunting paggalaw ay hindi maiiwasan. Para sa akin ay mabait na siyang gupitan sa ganitong klase ng edad. Maraming salamat po, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.